Bumuhos ang ulan mula pa noong hapon, binabasa ang yero ng bubong ng isang maliit na ospital sa isang sulok ng Mindanao. Ang tunog ng mga patak ay umaalingaw sa mga pader, nagdaragdag sa katahimikang bumabalot sa mahabang pasilyo na may kupas na puting pintura. Sa karatula sa harap ng gusali, nakasulat ang Panginoon ng Awa Community Hospital, isang lugar na sinasabing kanlungan ng pag-asa para sa mga mahihirap sa liblib na bahagi ng rehiyon. Ngunit sa gabing iyon, ang lugar ay may ibang pakiramdam na para bang may itinatago itong ayaw isalaysay. Nakatayo si Iusay Armando Mandog Reyes sa harap ng morgue. Ang lalaki, na nasa kalagitnaan ng kanyang ika-negatibo 40 taon, ay mukhang kalmado, suot ang kanyang puting coat na medyo may dumi na sa dulo ng manggas. Matalas ang kanyang tingin, ngunit payapa, tulad ng isang taong maraming alam ngunit pinipiling manahimik. Hawak niya ang isang folder na naglalaman ng resulta ng pagsusuri sa kanyang huling pasyente, isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nagngangalang Cardo Santos, na sinabing namatay dahil sa biglaang pagpalya ng bato. Ngunit nang buksan ni Armando ang ulat, may isang bagay na kakaiba. Walang tala ng gamot. Walang huling vital signs. Isang maikling pangungusap lamang na nakasulat sa asul na tinta, pasyente, pumanaw 12 oras 10 minuto ng hating gabi. Walang pamilyang kumuha. Huminga siya ng malalim, nakatingin sa katawan sa ilalim ng puting kumot. Patawarin mo ako, mahina niyang bulong. Taimtim ang tunog ng salita, ngunit hindi malinaw kung para kanino ito. Mula sa malayo, narinig ang mga yabag. Isang batang nurse, si Remay, ang lumitaw, may dalang mga papeles. Doc, tapos na po ang report para sa pasyente sa room 6, marahan niyang sabi. Tumango lang si Armando nang hindi tumitingin. Isasara ko na po ba ang morgue, Doc? Ako na po ang hahawak ng susi, tanong ulit ni Remay. Tumingin si Armando sa kanya sandali at sumagot ng mahina, huwag na. Ako na ang magsasara nito ngayong gabi. Napalunok si Remay. Kinakabahan ang kanyang tingin ngunit hindi siya nangahas na tumutol. Pagkatapos ng isang maliit na pagyuko, umalis siya, iniwan ang pasilyo na muling nabalot sa katahimikan. Kumukurap-kurap ang ilaw sa morgue. Pinindot ni Armando ang switch, ngunit lalo lang lumabo ang liwanag. Sa dilim, huminga siya muli ng malalim at tumingin sa isang maliit na pinto sa dulo ng silid. Palagi itong nakakandado. Maging ang mga tagalinis ay hindi pinapayagang pumasok. Sa likod ng pintong iyon nagtatago ang madilim na lihim ng ospital. Kinaumagahan, nahihiyang sumilip ang araw sa likod ng hamog. Si Lyra Mateo, isang batang mamamahayag mula sa lokal na pahayagan na Tinig na Mindanao, ay kararating lang sa harap ng ospital. Medyo magulo ang kanyang buhok dahil sa mahabang biyahe mula sa Davao City, dinaanan ang maputik at bako-bakong daan. Dumating siya hindi para sa isang ordinaryong ulat, kundi dahil sa isang hindi kilalang mensaheng natanggap niya kagabi. Kung gusto mong malaman kung bakit maraming mahihirap na pasyente ang hindi na nakakauwi, pumunta ka sa Panginoon ng Awa Community Hospital. Walang pangalan ang mensahe, mayroon lamang isang maliit na simbolo ng puso sa dulo. Kakaiba. Ngunit sapat na iyon para mapukaw ang kuryosidad ni Lyra. Pumasok siya sa lobby ng ospital. Ang amoy ng gamot at panlinis ay humalo sa amoy ng halumigmig. Sa reception desk, isang nurse ang magiliw na bumati sa kanya. Magandang umaga, ma'am. Ano po ang maitutulong ko? Ngumiti si Lyra ng magalang. Ako po si Lyra mula sa Tinig ng Mindanao. Gusto ko sanang mag-interview tungkol sa serbisyo ng ospital sa mga liblib na lugar. Nag-alinlangan ang nurse ngunit sinabing, pakipunta na lang po sa administration office. Kakausapin po kayo ni EC. Armando. Ang pangalang iyon ay nagpatigil kay Lyra sandali. Armando. Ang parehong pangalan na nabanggit sa ilang ulat ng pagkamatay ng mga pasyente na nabasa niya mula sa mga archive ng lungsod. Lahat ng kasong iyon ay nilagdaan ng iisang doktor. Simple lang ang itsura ng administration office. Sa dingding, may nakasabit na isang itim at puting litrato na may nakasulat na serbisyong makatao sa lupain ng Mindanao. Makalipas ang ilang minuto, pumasok si Ilse. Armando. Kalmado ang kanyang mga hakbang, malumanay ang kanyang boses. Magandang umaga, ikaw pala ang journalist. Opo, Doc.
Salamat po sa paglalaan ng oras. Walang anuman. Natutuwa kami kung may nagmamalasakit sa mga pasilidad dito, sabi niya habang bahagyang ngumingiti. Inilabas ni Lyra ang kanyang notebook. Gusto ko pong malaman. Maraming residente ang nagsasabi na madalas tumanggap ang ospital na ito ng mga pasyente mula sa mga liblib na barangay. Ngunit ang ilan sa kanila ay hindi na nakakabalik sa kanilang mga tahanan. Ang tanong na iyon ay nagpatigil sa ngiti ni Armando. Tinitigan niya si Lyra ng matagal at marahang sinabi, maraming pasyente dito ang dumarating na nasa malubhang kalagayan. Minsan, ginagawa namin ang lahat ng aming makakaya, ngunit ang buhay ay wala talaga sa kamay ng tao. Walang emosyon ang kanyang boses, ngunit mayroong isang bagay sa likod ng kanyang mga salita. Parang isang pangungusap na sobrang maingat na binitiwan. Mabilis na nagsulat si Lyra, ngunit hindi niya inaalis ang tingin sa mukha ni Armando. Alam niya ang ekspresyon ng isang taong may itinatago. Pagsapit ng hapon, naglibot si Lyra sa likod ng ospital. Nakita niya ang isang lumang bodega na may kinakalawang na pintong bakal. Bumabantay dito ang dalawang security guard na nakaunipormeng kulay abo. Isa sa kanila ay naninigarilyo habang nagmamasid sa paligid. Nang magpanggap si Lyra na kumukuha ng litrato ng gusali para sa dokumentasyon, agad siyang nilapitan ng gwardiya. Paumanhin, ma'am, bawal po kunan ng litrato ang lugar na ito. Ay, pasensya na po. Akala ko po pampublikong bahagi ito, sagot ni Lyra na may alanganing ngiti. Tinitigan siya ng gwardiya mula ulo hanggang paa at bumulong, kung ayaw ninyong magkaproblema, mas mabuting huwag na kayong magtanong-tanong. Natigilan si Lyra. Ang tono ng kanyang boses ay malinaw na isang babala, hindi isang payo. Gabi na, sa isang maliit na inn malapit sa daungan, binuksan ni Lyra ang kanyang laptop at isinulat ang kanyang unang tala. May kakaiba sa Panginoon ng Awa Community Hospital. Masyadong kalmado si Ilse. Armando sa sunod-sunod na pagkamatay. Walang pamilyang kumukuha sa mga labi. Walang referral letters. Lahat ng dokumento ay maayos na nakatype, ngunit masyadong perpekto para sa isang natural na pangyayari. Huminto siya sa pag-type. Mula sa bintana, narinig ang tahol ng aso sa malayo. Pagkatapos ay may dumaang motorsiklo sa harap ng inn. Mabilis na isinara ni Lyra ang kanyang laptop. Hindi niya alam kung bakit, ngunit sinasabi ng kanyang kutob na may sumusunod sa kanya mula pa kaninang hapon. Sa kabilang bahagi ng bayan, mag-isang nakaupo si Ilse. Armando sa kanyang madilim na opisina. Sa kanyang mesa ay may tumpok ng mga papeles at isang lumang litrato. Litrato ng isang batang babae kasama ang isang maliit na bata. Malungkot ngunit maamo ang kanyang mukha. Tinitigan ni Armando ang litrato ng matagal at bumulong ng mahina. Patawad, mahal. Wala akong ibang pagpipilian. Tumunog ang telepono sa mesa. Mabilis niya itong sinagot. Isang malalim na boses ang narinig mula sa kabilang linya. Ang delivery ngayong gabi ay hindi maaaring pumalya. Handa na ang barko sa Pier 2. Siguraduhing nakuha na lahat ng organ. Ipinikit ni Armando ang kanyang mga mata. Nanginginig ang kanyang kamay. CJ. Naiintindihan ko. Pagkatapos ng tawag, tiningnan niya ang pinto ng morgue mula sa bintana ng kanyang opisina. Mula roon, bahagyang nakikita ang anino ng isang taong humihila ng stretcher patungo sa maliit na pinto sa dulo ng silid. Ang pintong palagi niyang mahigpit na isinasara tuwing gabi. At sa unang pagkakataon, sa katahimikan ng gabi sa gitna ng kagubatan ng Mindanao, narinig ang isang bulong na tila nagmumula sa loob mismo ng ospital. May isang hindi na makakauwi ngayong gabi. Mabigat ang pakiramdam ng umaga sa Mindanao. Mababa pa rin ang hamog sa pagitan ng mga puno na para bang pinipigilan nitong lumabas ang isang lihim mula sa basang lupa. Nakatayo si Lyra Mateo sa harap ng Panginoon ng Awa Community Hospital, nakatingin sa karatula na unti-unti nang kumukupas. Hindi niya alam kung bakit, ngunit may kakaibang pakiramdam na patuloy na dumidikit sa kanyang dibdib mula pa noong unang gabi niya sa lugar na ito. Nagpadala na siya ng isang maikling ulat sa kanyang opisina sa Davao, ngunit hindi pa niya magawang isulat ang tunay na nangyayari. Wala pang ebidensya, kutob lang. At ang kutob na iyon ay lalong lumakas ng isang matandang babae ang nagmamadaling dumating sa lobby ng ospital.
Ang babae ay nakasuot ng luma at kupas na duster at may dalang litrato ng isang binatang lalaki. Namumugto ang kanyang mukha at ang mga mata niya ay mapula na parang umiyak siya buong gabi. "Excuse me, Ineng. May pasyente ba ditong nagngangalang Ramon Garcia?" "Anak ko siya," sabi, dinala raw dito noong isang linggo, tanong niya na may nanginginig na boses. Tiningnan ng receptionist ang listahan ng mga pasyente at umiling, "Paumanhin po, Ginang, wala pong pangalan na ganyan dito." Tumingin ang matandang babae sa receptionist na may blankong mga mata. "Pero nakatanggap ako ng balita mula sa komadrona sa aming barangay. Sabi niya, namatay daw ang anak ko sa ospital na ito 2 araw na ang nakalipas. Gusto ko lang sanang makita ang kanyang bangkay, Ineng." Si Lira, na nakatayo hindi kalayuan sa desk, ay agad na lumapit. "Ginang, journalist po ako. Baka po matulungan ko kayo," marahan niyang sabi. Tumingin ang matandang babae sa kanya na puno ng pag-asa at mahinang tumango. Matagal silang naghintay hanggang sa lumitaw si Nurse Remay mula sa pasilyo, may dalang makapal na folder. "Paumanhin po, Ginang." Pagkatapos kong i-double check, mayroon nga pong pasyenteng nagngangalang Ramon Garcia, pero naipadala na po ang kanyang labi sa pamilya. Tinitigan siya ni Lira ng matalim. "Sa aling pamilya?" Ang ina niya nga ay hindi pa ito natatanggap. Mukhang nagulat si Remy at sumulyap sa CCTV camera sa kisam. "Baka po nagkaroon ng pagkakamali sa data, ma'am. Iko-confirm ko po sa forensics department." Pagkatapos ay mabilis siyang umalis, iniwan si Lira at ang matanda na naguguluhan. Tanghali na, sinamahan ni Lira ang ina ni Ramon na maghintay sa hardin sa likod ng ospital. Dala ng hangin ang mapait na amoy mula sa medical waste area. "Driver lang po ng minahan ang anak ko, Ineng," mahinang sabi ng ina. "Malusog siya noong umuwi siya sa amin noong nakaraang buwan, pero bigla na lang siyang ibinalitang namatay dahil sa atake sa puso. Hindi ko man lang nasilayan ang kanyang mukha sa huling pagkakataon." Isinulat ni Lira ang bawat salita. Medyo nanginginig ang kanyang kamay. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa galit. Mayroong isang bagay na hindi ka panipaniwala. Masyadong maraming bigla ang pagkamatay sa ospital na ito. Masyadong maraming pamilya ang walang alam. Nang magsimulang lumubog ang araw, nagpasya si Lira na muling pumuslit sa likurang bahagi ng ospital. Alam niyang mapanganib ito, ngunit ang kanyang kuryosidad ay mas malakas na kaysa sa kanyang takot. Nagsuot siya ng kulay abong jacket at malapad na sombrero at dumaan sa isang makitid na eskinita patungo sa morgue. Nakakandado ang pangunahing pinto, ngunit bahagyang bukas ang bintana sa kanang bahagi. Pinigil niya ang kanyang hininga at dahan-dahang pumasok. Mahalumigmig at malamig ang hangin sa loob ng silid. Matalas ang amoy ng formalin. Magkahanay ang mga refrigerated cabinet sa gilid ng dingding. Ang ilan ay natatakpan ng puting tela. Binuksan ni Lira ang maliit na flashlight mula sa kanyang cellphone. Nanginginig ang kanyang kamay nang itutok niya ito sa isa sa mga kabinet na may nakasulat na pangalan ni Ramon Garcia. Naroon dapat ang katawan na sinasabing naibigay na sa pamilya. Ngunit nang hilahin ni Lira ang takip, natigilan siya. Walang laman ang kabinet, walang bangkay. Isang piraso lang ng puting tela na may mga tuyong mansa ng dugo ang nasa loob. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Umatras siya ng ilang hakbang at muntik nang mabitawan ang flashlight. Nang akmang lalabas na siya, narinig ang mga yabag mula sa labas ng pinto. Nagtago si Lira sa likod ng isang kabinet, pinipigilan ang kanyang hininga. Bumukas ang pinto. Pumasok ang 2 lalaki. Isa sa kanila ay nakasuot ng puting coat. Nakilala ni Lira ang boses na iyon. Boses ni E.C. "Armando. Bilisan ninyo, huwag mag-aksaya ng oras. Ipadala ang natitirang organ sa bodega sa likod. Aalis ang barko ngayong gabi," mahina ngunit mariin niyang sabi. Tumango ang isa pang lalaki. "Sige po, Doc. Pero hindi pa po lahat ng kay Ramon ay nakuha. Kunin ninyo ngayon. Huwag mag-iwan ng bakas." Muntik nang sumigaw si Lira, ngunit tinakpan niya ang kanyang bibig. Ang mga salitang iyon ay tumatak sa kanyang isipan. Kunin ninyo lahat. Alam niya na hindi lang ito simpleng pag-aasikaso ng bangkay, kinukuha nila ang mga bahagi ng kanyang katawan.
Makalipas ang ilang minuto, lumabas ang dalawang lalaki, tulak-tulak ang isang stretcher na natatakpan ng asul na tela. Sumilit si Lyra mula sa siwang ng pinto. Maputla ang kanyang mukha, ngunit nag-aalab sa determinasyon ang kanyang mga mata. Kailangan niyang kunan ng ebidensya ito. Nang maging tahimik na muli ang silid, mabilis na lumabas si Lyra at kinunan ng litrato ang bukas na kabinet. Ngunit nang paalis na siya, may tumapik sa kanyang balikat mula sa likuran. Anong ginagawa mo rito, miss? Mahina ngunit matalas ang boses. Nakatayo roon si Remay, nakatingin sa kanya na may tensyon sa mukha. Napalunok si Lyra. Naghahanap lang po ako ng data para sa isang ulat tungkol sa kalusugan ng komunidad. Lumapit si Remy at diretsyong tumingin sa kanyang mga mata. Alam ko kung sino ka. Huwag kang maglaro dito. Maraming bagay dito ang mas mapanganib kaysa sa inaakala mo. Ang tono ng kanyang boses ay parang isang tapat na babala, ngunit mayroon ding takot. Bago pa man makapagtanong si Lyra, mabilis na bumulong si Remay. Kung gusto mong malaman ang katotohanan, pumunta ka sa lumang daungan sa Ilog Agusan mamayang hating gabi. Pero huwag mong sasabihin kahit kanino. Pagkatapos ay umalis si Remay, iniwan si Lyra na kumakabog ang dibdib. Mabilis na bumagsak ang gabi sa liblib na lugar. Dala ng hangin mula sa ilog ang amoy ng putik at diesel. Naghihintay si Lyra sa lumang daungan na may dalang maliit na flashlight at kamera sa kanyang bag. Hindi niya alam kung darating ba talaga si Remy o isa itong patibong, ngunit mas malaki ang kanyang kuryosidad kaysa sa kanyang takot. Mula sa malayo, narinig ang ugong ng makina ng isang barko na papalapit. Nagtago si Lyra sa likod ng tumpok ng mga kahoy na kahon, sumisilip patungo sa daungan. Isang puting van ang huminto sa gilid ng tulay na kahoy. Dalawang lalaki ang bumaba at binuksan ang likurang pinto. Mula sa loob, inilabas nila ang dalawang malalaking kahon na tila kabaong. Pinigil ni Lyra ang kanyang hininga at nagsimulang mag-record gamit ang kanyang kamera. Pagkatapos ay umilaw ang barko, tinatamaan ang mukha ng lalaking nakatayo at sinusuri ang kargamento. Si Ilchi. Armando. Nakasuot siya ng mahabang coat at itim na guwantes. Sa kanyang kamay, isang flashlight ang nakatutok sa etiketa sa mga kahon, International Medical Donor. Siguraduhing handa na ang lahat. Huwag hayaang may makaalam sa rutang ito, sabi niya na walang emosyon. Mas hinigpitan ni Lyra ang hawak sa kanyang kamera, ngunit nang akmang kukuha siya ng litrato, nasagi ng kanyang paa ang isang latang walang laman. Ang maliit na kalansing ay bumasag sa katahimikan. Isang lalaki ang agad na lumingon. Sino yan? Tumakbo si Lyra patungo sa maliit na kakahuyan sa gilid ng ilog. Humihingal siya. Narinig niya ang mga yabag na humahabol sa likuran, ngunit patuloy siyang tumakbo, tinatawid ang dilim, tinitiis ang mga sanga na kumakaskas sa kanyang mukha. Nang makalayo na siya, nagtago siya sa likod ng isang malaking puno at tinakpan ang kanyang bibig para hindi marinig. Mula sa malayo, nakita niya ang ilaw ng barko na unti-unting gumagalaw, palayo sa daungan. Sa kalmadong ibabaw ng ilog, ang anino ng barko ay parang isang multo na nagdadala ng madilim na lihim. Isang lihim na ngayon ay kalahati ng nabuksan. Tinitigan ni Lyra ang ilog ng matagal. Sinasalamin nito ang maputlang liwanag ng buwan. Sa kanyang puso, bumulong siya, kung totoo ngang nagbebenta sila ng organ ng tao, sisiguraduhin kong malalaman ng mundo kung sino sila. At sa gabing iyon, sa pampang ng Ilog Agusan, hindi na malaya ni Lyra na ang kanyang mga hakbang ay ginawa siyang target ng isang bagay na mas malaki pa kaysa sa kanyang inaakala. Ang hangin ng madaling araw ay tumatago sa buto, at ang makapal na hamog ay nakabitin sa pagitan ng mga puno na nakapalibot sa pampang ng Ilog Agusan. Sa malayo, maririnig ang ugong ng isang maliit na bangkang demotor na dahan-dahang naglalayag sa agos. Sa ibabaw ng bangka, ilang malalaking kahoy na kahon ang maayos na nakasalansan sa ilalim ng asul na lona, at sa dulo ng deck, nakatayo ang isang lalaking nakaputing coat, si Eve. Armando. Mukha siyang pagod, ngunit nananatiling matalas ang kanyang mga mata. Tinitigan niya ang madilim na tubig na may ekspresyong mahirap basahin. Hawak niya ang isang maliit na satellite phone. Walang emosyon niyang sabi. Nakaalis na ang delivery. Siguraduhin matatanggap ang bayad ngayong gabi. Isang malalim na boses mula sa kabilang linya ang sumagot ng maikli.
Naghihintay kami sa daungan ng butuan. Pagkatapos nito, diretsyo nang ipapadala ang kargamento sa Guangzhou. Hindi dapat magkaroon ng anumang pagkakamali, Dok. Ipinikit ni Armando ang kanyang mga mata sandali. Walang magiging pagkakamali. Ibinaba niya ang telepono at naglakad patungo sa kabinang bangka. Sa likod ng salamin, bahagyang nakita ang mukha ng dalawang lalaki na sinusuri ang laman ng mga kahon. Nakasuot sila ng medical gloves, at sa isang maliit na mesa ay mayroong ilang bag na may etiketang human organs, lahat ay maayos na selyado. Samantala, malayo sa pampang ng ilog, nagtatago si Lyra Mateo sa likod ng mga palumpong kasama ang isang lalaking nakasuot ng light brown na uniforme, si Kapitan Dave Vargas. Ang batang pulis ay nagmula sa Davao City matapos makatanggap ng natatarantang mensahe mula kay Lyra kagabi. Sigurado ka bang ito ang ruta ng pagpapadala ng mga organ? Mahinang tanong ni Dave. Matalas ang kanyang mga mata na nakatingin sa agos ng ilog. Tumango si Lyra. Nakita ko mismo, Kapitan. Ang mga kahon na iyon ay naglalaman ng mga katawan na walang organ. Wala akong matibay na ebidensya, pero nakuhanan ko ng litrato ang ilan sa kanilang mga etiketa. Kung totoo yan, malaking kaso ito, bulong ni Dave. Pero hindi tayo maaaring basta-basta sumugod ng walang opisyal na warrant. Siguradong may mga koneksyon sila sa loob. Tinitigan siya ni Lyra ng seryoso. Kung maghihintay tayo ng warrant, makakarating na ang barkong iyon sa dagat, at lahat ng ebidensya ay mawawala. Huminga ng malalim si Dave at tinitigan siya ng may malumanay ngunit mariing tingin. Sige, susundan muna natin sila mula sa malayo. Pero kapag may nangyaring mali, kailangan mong umatras. Naiintindihan mo? Muling tumango si Lyra. Bumibilis ang tibok ng kanyang puso, ngunit hindi natitinag ang kanyang determinasyon. Mula sa likod ng isang malaking puno, nakita nila ang bangka na huminto sa isang lumang daungan sa dulo ng gubat. Malabong mga ilaw ang nakasindi sa paligid ng isang malaking gusaling gawa sa kahoy na parang abandonadong bodega. Ngunit mula sa loob, nakikita ang liwanag ng neon lights at anino ng mga taong naglalakad. Nakikita mo ba iyon, bulong ni Lyra? Siguradong iyon ang kanilang base. Tumango si Dave. Kinuha niya ang isang maliit na binokular mula sa kanyang bulsa. May isang truck sa harap ng bodega. Peking plaka. Hindi ito maliit na operasyon, Lyra. Ito ay isang malaking network. Naghihintay sila ng ilang minuto hanggang sa dumaong ang bangka. Dalawang lalaki ang unang bumaba at binuksan ang pinto ng bodega. Narinig ang malakas na tunog ng kumakalampag na bakal. Mula sa loob ay lumabas ang isang maliwanag na puting ilaw. At sa isang iglap, nakita ni Lyra ang isang malaking operating table na may kumpletong kagamitang medikal. Pinigil niya ang kanyang hininga. Diyos ko, dito sila nagsasagawa ng operasyon. Yumuko si Dave, ang kanyang mga mata ay matalas na nakatutok sa figura na nakaputing coat na kabababa lang mula sa bangka. Dahan-dahang naglakad si Ilse. Armando patungo sa bodega, nagbibigay ng mga utos sa mga taong nakapaligid sa kanya. Kilala ko ang mukha na yan, sabi ni Dave. Siya ang doktor na dati nang nakatanggap ng parangal para sa serbisyong makatao sa Hilagang Mindanao. Tumingin si Lyra sa kanya nang may pagtataka. Hindi ko siya kilala ng personal, mabilis na sagot ni Dave. Pero nabasa ko ang balita tungkol sa kanya. Naging testigo si Ilse. Armando sa kaso ng sunog sa isang ampunan 2 taon na ang nakalipas. Pagkatapos noon, nawala na siya sa radar at ngayon ay narito siya. Kinuha ni Lyra ang kamera mula sa kanyang bag at nagsimulang mag-record mula sa likod ng mga palumpong. Ngunit habang inaayos niya ang focus ng lente, isang maliit na ibon ang lumipad mula sa sanga sa itaas niya. Ang tunog ng mga pakpak nito ay nagpagalaw sa mga dahon. Isang gwardiya sa bodega ang agad na lumingon. May tao sa labas, sigaw niya. Mabilis na hinila ni Dave si Lyra sa likod ng puno. Tumakbo sila sa pagitan ng mga puno, ngunit nagsimula ng lumapit ang mga yabag ng mga gwardiya. Ang tahol ng mga aso ay nagdagdag sa tensyon ng gabi. Patungo sa ilog, bulong ni Dave. Tumakbo silang dalawa pababa sa madulas na lupa sa gilid ng isang maliit na bangin. Muntik nang madulas si Lyra, ngunit hinila ni Dave ang kanyang kamay. Nang makarating sila sa pampang, itinuro ni Dave ang isang maliit na bangkang nakatali malapit doon.
Sakay, bilis! Tumalon si Lyra sa bangka. Pagkatapos ay tinanggal ni Dave ang tali. Dahan-dahan silang sumagwan, sinusubukang hindi gumawa ng ingay. Mula sa likod ng mga palumpong, ang sinag ng flashlight ng mga gwardiya ay ligaw na tumututok sa lahat ng direksyon. Hanapin ninyo hanggang sa makita, hindi dapat magkaroon ng testigo, sigaw ng isa sa mga lalaki. Yumuko si Lyra, muntik nang tumulo ang luha dahil sa takot. Ngunit, nanatiling kalmado si Dave habang nakatingin sa agos na nagdadala sa kanila papalayo sa daungan. Matapos ang ilang minuto, huminto sila sa isang madilim at tahimik na bahagi ng ilog. Huminga ng malalim si Dave. Baliw ka, Lyra. Hindi lang ito isang kaso para sa dyaryo. Ito ay human trafficking. Tinitigan siya ni Lyra. Kung ganoon, kailangan nating ibunyag ang lahat. Sa parehong oras, sa bodega sa daungan, nakatayo si Ilse. Armando sa harap ng operating table. Tinitigan niya ang mga organ na nakalagay sa mga malamig na lalagyan. Medyo nanginginig ang kanyang kamay. Isang malaking lalaki ang lumapit. Dok, babalik na ang barko mamayang 3:00. Pagkatapos nito, ipapadala na ang kargamento sa dagat. Tumango si Armando nang hindi tumitingin. Siguraduhing lahat ay sterile. Nag-alinlangan sandali ang lalaki at nagsalita, Dok, may balita. May 2 taong nakita sa gubat kanina. Muntik na namin silang mahuli pero nawala ang kanilang mga bakas. Naging tensyonado ang mukha ni Armando. 2 tao. Parang babae at lalaking nakauniporme. Matagal na nanahimik si Armando at nagsalita na may malamig na boses, kung babalik sila, siguraduhing hindi na sila makakapagkwento ng kahit ano. Lumabas siya ng bodega, nakatingin sa madilim na ibabaw ng ilog. Sa kanyang tingin ay mayroong malaking pasanin na para bang dinadala niya ang isang bagay na mas mabigat pa kaysa sa simpleng pagsisisi. Samantala, sa ibang lugar, nagpapahinga sina Lyra at Dave sa isang lumang kubo ng mangingisda. Binuksan ni Lyra ang kanyang kamera at pinanood muli ang mga kuha kanina. Magalaw ang imahe ngunit sapat na para makita ng malinaw ang mukha ni Armando at ang etiketa sa kahon, International Medical Donor, Pag-asa sa Sangkatauhan Foundation. Pag-asa sa Sangkatauhan Foundation, bulong ni Dave. Narinig ko na ang pangalang iyan. Mayroon silang mga disaster relief projects sa buong Pilipinas. Pero kung totoo ito, Doc, ibig sabihin ay isang internasyonal na organisasyon ang kalaban natin. Tinitigan ni Lyra ang screen na may namumuo ng luha sa kanyang mga mata. Nagbebenta sila ng organ ng mga mahihirap na biktima na walang sinuman. Iniisip nilang walang maghahanap sa kanila. Ikinuyom ni Dave ang kanyang kamao. Kailangan nating dalhin ito sa headquarters. Pero mag-ingat ka, Lyra. Pagkatapos ng gabing ito, siguradong alam na nilang sangkot ka. Mumiti lang si Lyra ng bahagya. Kung iyon ang presyo ng katotohanan, handa akong bayaran. Sa gabing iyon, ang tunog ng agos ng ilog-agusan ay parang isang mahabang bulong. Na para bang ang matandang ilog na iyon mismo ang nagtatago ng lahat ng madidilim na lihim na sinusubukang ilunod ng tao. At sa gitna ng hamog na unti-unting tumatakip sa paningin, 2 maliliit na figura sa ibabaw ng bangka ang patuloy na naglalayag, dala ang isang recording na sa hinaharap ay magbabago ng lahat. Bumuhos ng malakas ang ulan sa gabing iyon. Ang Davao City ay binalot ng makapal na hamog. Tahimik ang mga kalsada, tanging ang mga ilaw poste na kumukupas ang nagbibigay liwanag. Sa isang simpleng paupahang bahay sa gilid ng lungsod, nakaupo si Lyra Mateo sa harap ng kanyang bukas na laptop. Pula ang kanyang mga mata dahil sa kulang sa tulog. Ang video recording mula sa ilog-agusan ay kinopya na niya sa ilang magkakaibang kopya at inilagay sa hiwalay na memory cards. Si Kapitan Dave ay nakaupo sa kabilang silya, hawak ang isang telepono na patuloy na nag-vibrate. Mula noong bumalik tayo mula sa ilog, marami na akong natatanggap na kakaibang mensahe, mahina niyang sabi. Unknown number, walang boses, mabigat na paghinga lang. Itinaas ni Lyra ang kanyang tingin. Alam na nila, Kapitan. Alam nila ang may nakita tayong hindi dapat makita. Tinitigan siya ni Dave ng matalim. Kailangan mong umalis dito ngayong gabi. Ako na ang bahala sa report sa headquarters. Pero kung mananatili ka rito, mahahanap ka nila. Umiling si Lyra ng marahan.
hindi ako tatakas. Kung tatakbo ako, sino ang magsusulat ng katotohanan? Kailangang malaman ng mundo kung ano ang ginagawa nila. Huminga ng malalim si Dave, nakatingin sa matigas na mukha ni Lyra. Matapang ka, pero hindi ito isang documentary film, Lyra. Ito ay isang internasyonal na sindikato. Hindi sila nagbibiro. Tinitigan siya ni Lyra na may matalas na mga mata. Kung hindi sila nagbibiro, hindi rin ako. Natahimik sila sandali. Sa labas, malakas ang kulog. Isinara ni Lyra ang laptop at tumayo. Sige, kung ganoon, maghiwalay tayo ng gawain. Kakausapin ko ang isang tao sa ospital na maaaring magbigay ng data ng mga pasyente. Remy ang pangalan niya. Siya ang matagal ng nurse na lihim na kumontak sa akin matapos mailathala ang artikulo ko tungkol sa pagkamatay ng mga mahihirap na pasyente noong nakaraang buwan. Agad na tumayo si Dave. Sasama ako. Umiling si Lyra. Hindi. Kung sabay tayong pupunta, madali nila tayong masusundan. Kailangan kong kumilos mag-isa ngayong gabi. Tatanggi sana si Dave, ngunit ang tingin ni Lyra ay nagpatigil sa kanya. Dahan-dahan na lang siyang tumango. Kung may mangyari, tawagan mo ako. Ang numero ko lang ang ligtas. 2:00 ng madaling araw, ang ospital na karaniwang abala ay tahimik na ngayon. Ilang ilaw lamang sa pasilyo ang nakasindi, lumilikha ng mahahabang anino sa makintab na sahig. Dahan-dahang naglakad si Lyra sa likurang pasilyo. Malinaw na naririnig ang tunog ng kanyang sapatos sa gitna ng katahimikan. Hinihintay siya ni Remy sa laundry room na sarado na. Mukhang kinakabahan ang babae. Nanginginig ang kanyang kamay habang binubuksan ang maliit na pinto sa gilid ng silid. Bilis, pasok ka, Lyra. Wala akong maraming oras. Tumingin si Lyra sa paligid bago pumasok. Sa loob ng silid, binuksan ni Remy ang isang bakal na drawer at inilabas ang isang folder na puno ng mga dokumento. Ito ang data ng mga pasyenteng namatay sa loob ng 2 taon. Lahat mula sa mahihirap na pamilya at halos lahat ng kanilang bangkay ay ipinadala sa forensics department para daw sa autopsy. Tiningnan ni Lyra ang bawat pahina. Sa bawat dokumento, may pirma ng doktor na namamahala, si Ilse. Armando. Palagi siyang nandoon sa bawat papeles na ito, mahina niyang sabi. Tinitigan siya ni Remy na may mga matang puno ng takot. Hindi mo alam kung sino talaga siya. Hindi si Armando ang taong inaakala mo. May mali na mula noong bumalik siya 2 taon na ang nakalipas. Nagbago ang paraan ng kanyang pagsasalita, maging ang tingin niya. At ang pinakakakaiba, walang anumang orihinal na tala tungkol sa kanya sa archive ng ospital bago ang taong iyon. Napatuwid si Lyra. Ang ibig mong sabihin ang EUC. Armando ngayon ay maaaring hindi ang tunay na Armando. Ang mga salitang iyon ay nagpadama ng malamig na kaba kay Lyra. Ngunit bago pa siya makapagtanong, narinig ang mga yabag sa labas ng silid. Agad na isinara ni Remy ang folder at itinulak ito kay Lyra. Bilis, umalis ka sa likurang pinto. Dumarating na sila. Kinuha ni Lyra ang folder at tumakbo sa isang makitid na pasilyo. Mula sa kabilang direksyon, nakita niya ang 2 lalaking nakaitim na may dalang flashlight at radio. Target sa West Wing. Hulihin ang buhay. Pinigil ni Lyra ang kanyang hininga at yumuko sa likod ng isang trolley ng maruruming linen. Papalapit na ang mga yabag. Naririnig niya ang kanilang paghinga. Kalalabas lang niya sa laundry room, sigaw ng isa sa mga lalaki. Tumakbo si Lyra ng buong bilis patungo sa emergency exit. Malakas na tumunog ang alarma. Kumikislap na pula ang mga ilaw. Sa likod ng bintana ng hagdanan, bumubuhos ang malakas na ulan. Walang pag-aalinlangan, binuksan ni Lyra ang bintana at tumalon sa hardin sa likod ng ospital. Malakas ang pagbagsak ng kanyang katawan sa basang damo, ngunit hindi siya tumigil. Patuloy siyang tumakbo patungo sa pangunahing kalsada. Isang itim na kotse ang huminto sa dulo ng eskinita. Bumaba si Kapitan Dave mula sa loob. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita si Lyra na tumatakbo patungo sa kanya. Bilis, pasok. Pumasok si Lyra sa kotse habang humihingal. Alam nila. Sabi ni Remy, hindi si Armando ang tunay niyang pagkatao. Inapakan ni Dave ang gas.
Mabilis na umalis ang kotse sa ilalim ng malakas na ulan. Ilang kilometro ang layo, sa isang madilim na silid ng isang malaking bahay sa tabi ng ilog, nakatayo si Effie. Armando sa harap ng salamin. Tinitigan niya ang sarili niyang mukha na may malamig na ekspresyon. Sa kanyang kamay, isang lumang litrato ng isang lalaki na halos kamukha niya, ngunit may peklat sa kanang pisngi. Mula sa likuran, isang matandang lalaking nakakurbata ang nagsalita, "Muntik ka nang mahuli sa ospital, Armando. Hindi natin maaaring hayaang mabuhay ang journalist na iyon." Tinitigan ni Armando ang anino ng lalaki sa salamin. "Sinabi ko na, huwag niyo muna siyang galawin." "Bakit?" tanong ng lalaki. "May ebidensya siya. Kung magsalita siya, tapos na ang lahat." Dahan-dahang humarap si Armando. "Dahil gusto kong malaman kung sino talaga ang nag-utos sa kanya na lumapit sa akin." Kalmado ang kanyang boses, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aalab na parang baga. Yumuko ang matandang lalaki at umalis, iniwan si Armando mag-isa. Binuksan ni Armando ang isang drawer at inilabas ang isang lumang e-card. Chay. Armando Reyes, pumanaw 2 taon na ang nakalipas. Tinitigan niya ito ng matagal at bumulong, "Hindi ako siya." Pero lahat ay naniniwalang ako siya. Samantala, huminto sina Lyra at Dave sa isang rest area sa gilid ng kalsada. Humihingal pa rin sila. Binuksan ni Lyra ang folder na bigay ni Remay. Sa huling pahina, may isang itim at puting litrato ng isang foundation na may nakasulat na Ipag-asa sa Sangkatauhan Foundation, Proyektong Makatao, Mindanao. At sa unahan ng litrato, nakatayo ang ilang tao, kasama ang isang mataas na opisyal ng rehiyon at isang mukha na ngayon lang niya napansin ng malinaw. Ang direktor ng ospital, si UC Surya, ang taong kilalang sumusuporta sa mga programang panlipunan ni Effie. Armando. Tinitigan ni Lyra si Dave na may tensyon sa mukha. "Kapitan, kung sangkot ang foundation na ito, ibig sabihin hindi lang isang sindikato ang kalaban natin, kundi isang sistema na pinoprotektahan mismo ng mga opisyal." Ikinuyom ni Dave ang kanyang kamao. "Ibig sabihin, mas malaki ito kaysa sa inaakala natin." Nagkatinginan sila sa katahimikan. Sa labas, patuloy pa rin ang malakas na ulan, binabasa ang salamin ng kotse. Ngunit sa gitna ng kulog at kidlat, isang bagay ang naging malinaw. Hindi lang sila lumalaban sa isang network ng organ trafficking, lumalaban sila sa isang kadiliman na nagtatago sa likod ng pangalan ng isang katauhan. Kinaumagahan, binalot ng makapal na hamog ang Davao City. Ang ulan kagabi ay nag-iwan ng mga putik sa lahat ng dako, at ang hangin ay basa pa rin at amoy lupa. Sa isang maliit na karinderya sa gilid ng highway, magkaharap na nakaupo sina Lyra Mateo at Kapitan Dave. Pareho silang pagod, namumugto ang mga mata, ngunit parehong nananatiling alerto. Hawak ni Lyra ang brown folder na naglalaman ng mga dokumentong nakuha niya mula kay Remay. "Kailangan nating malaman kung sino talaga ang nasa likod ng Pag-asa sa Sangkatauhan Foundation. Lahat ng ebidensya ay tumuturo sa ospital, pero sigurado akong iyon lang ang ibabaw." Tumango si Dave. "Sinubukan ko nang i-trace ang data ng foundation na iyon sa pamamagitan ng pulisya. Pero kakaiba, sarado ang kanilang sistema. May international permit na nagpoprotekta sa kanila. Ibig sabihin, hindi natin sila matatagos gamit ang batas." Tinitigan siya ni Lyra. "Kailangan nating kumuha ng ebidensya mula sa loob." Si Remay pa rin ang nasa ospital. Siya lang ang tanging taong makakatulong sa atin mula roon. Huminga siya ng malalim. "Pupuntahan ko siya ulit mamayang tanghali. Pero sa pagkakataong ito, ere-record ko ang lahat ng aming usapan." Tinitigan siya ni Dave ng matalim. "Sigurado ka bang ligtas iyan?" Pagkatapos ng nangyari kagabi, siguradong naghihinala na sila. "Wala akong ibang pagpipilian, Kapitan." Pagsapit ng tanghali, nagsimula ng tumagos ang araw sa hamog. Bumalik si Lyra sa ospital na nakasuot ng damit nurse na ipinahiram sa kanya ni Remay noon. Dahan-dahan siyang naglakad sa pasilyo na mas abala ngayon kaysa kagabi. Mukhang pagod ang mga pasyente at kanilang mga pamilya. Ang ilan ay nakaupo sa sahig, naghihintay ng kanilang pagkakataon. Pumunta siya sa administration office kung saan karaniwang nagtatrabaho si Remay. Ngunit pagdating niya roon, may nakita siyang nagpatigil sa tibok ng kanyang puso.
Walang tao sa silid, bukas ang mga drawer, at sa upuan ni Remy ay nakasabit lang ang isang sirang i. Nanginginig na lumapit si Lyra. Sa mesa, may maliit na mansa ng dugo na hindi pa ganap na tuyo. Hindi, bulong niya. Remy. Isang ibang nurse ang dumaan at nakita siya. Hinahanap mo ba si Ginang Remy? Sabi dinala raw siya ng ambulansya palabas ng lungsod kaninang umaga. Pero kakaiba, walang data ng referral niya sa sistema. Dinala palabas ng lungsod, mabilis na tanong ni Lyra. Pero hindi alam kung saan. Si Ilchi. Armando ang pumirma sa referral letter niya. Ang pangalang iyon ay nagpadama ng malamig na kaba kay Lyra. Tinitigan niya ang nurse na may nanlalaking mga mata, ngunit pagkatapos ay nagpanggap na kalmado. Sige, salamat. Pagkaalis ng nurse, binuksan ni Lyra ang kanyang cellphone at tinawagan si Dave. Kapitan, nawawala si Remy. May dugo sa kanyang mesa. Sigurado akong hindi ito ordinaryong referral. Matigas ang boses ni Dave mula sa kabilang linya. Umalis ka na riyan ngayon din. Papunta na ako sa ospital. Hindi, mabilis na sagot ni Lyra. Gusto ko munang alamin. Siguradong alam ni Armando kung saan dinala si Remy. Naglakad si Lyra patungo sa palapag kung saan matatagpuan ang opisina ni Izzy. Armando. Tahimik ang pasilyo. Tanging ang ugong ng aircon ang maririnig. Dahan-dahan niyang kinatok ang pinto na may nakasulat na Izzy. Armando Reyes, AIZ. Walang sumasagot. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Bukas ito. Maayos ang silid, ngunit malamig at nakakakaba. Sa mesa ay may ilang medical documents, isang laptop na nakabukas pa, at isang maliit na voice recorder sa sulok ng mesa. Tinitigan ni Lyra ang recorder ng may paghihinala. Binuksan niya ito. Isang malalim na boses ng lalaki ang narinig mula sa speaker. Ang phase 2 ng operasyon sa Agusan ay magsisimula sa susunod na linggo. Siguraduhing handa na ang lahat ng organ mula sa mga pasyenteng kategori. Huwag magkaroon ng pagkakamali tulad ng nangyari sa pasyente bilang 27. Opo, Doc. Pero paano ang tungkol sa journalist na iyon? Huwag niyo muna siyang galawin. Gusto kong malaman kung sino ang nagbigay sa kanya ng access sa internal data. Tinakpan ni Lyra ang kanyang bibig upang pigilan ang paghinga. Malinaw na boses iyon ni Izzy. Armando. Ngunit biglang may ibang boses na narinig sa dulo ng recording. Mahina ngunit napakalinaw. Armando, alam mong hindi ito ang tunay mong pagkatao. Hindi mo sila maluloko magpakailanman. Ang pangalawang boses ay iba. Mas paos, mas matanda, ngunit magkapareho. Tulad ng boses ng iisang tao, ngunit may ibang tono at intonasyon. Paulit-ulit na pinakinggan ni Lyra ang recording. Nanginginig siya. Anong ibig sabihin ng hindi ito ang tunay mong pagkatao, bulong niya. Kinopya niya ang file sa isang flash drive at inilagay sa kanyang bag. Ngunit bago pa siya makalabas ng silid, narinig ang mga yabag mula sa pasilyo. Nagmadali si Lyrang magtago sa likod ng pinto. Bumukas ang pinto. Pumasok si Izzy. Armando na nakaputing coat at latex gloves. Hindi siya mukhang nagulat na makita ang magulong silid. May dumating na pala, mahina niyang sabi. Naglakad siya patungo sa mesa, kinuha ang recorder at bahagyang umiti. Akala mo hindi ko alam? Pinigil ni Lyra ang kanyang hininga sa likod ng pinto. Umupo si Armando sa kanyang upuan, tinitigan ang recorder na ngayon ay pinatay na niya. Kung napakinggan mo iyon, sana maintindihan mo. Wala akong pagpipilian. Tumayo siya at naglakad patungo sa bintana. Noong isang taon, isa lang akong doktor na nasa maling lugar sa maling oras. Pinatay nila ako, pagkatapos ay muli nila akong nilikha. Ang pangungusap na iyon ay halos nagpabagsak sa maliit na recorder na hawak ni Lyra. Tinakpan niya ang kanyang bibig, nanlalaki ang mga mata. Tinitigan ni Armando ang langit mula sa bintana. Ang kanyang mukha ay sumasalamin sa malamig na liwanag. At ngayon, gusto rin nila akong tanggalin. Biglang tumunog ang telepono ni Armando. Sinagot niya ito. Alam ko nang narito ang journalist. Hindi na kailangang magpadala ng tao.
Ako na ang bahala. Ibinaba niya ang telepono at tiningnan ang buong silid ng may matalas na tingin. Lira Mateo, kung nandito ka, lumabas ka na. Hindi gumalaw si Lira. Halos hindi marinig ang kanyang paghinga. Huwag kang mag-alala, mahinang sabi ni Armando. Hindi kita sasaktan. Gusto ko lang marinig mo ang bersyon ko. Ngunit bago pa makapagpasya si Lira, malakas na tumunog ang radio ni Armando. Doc, target, nakita sa likurang pasilyo. Utos, hulihin ang buhay. Tumingin si Armando sa direksyon ng pinto. Sa pagkakataong ito, naging malamig ang kanyang boses. O huwag masyadong buhay. Tumakbo si Lira ng buong bilis palabas ng silid, pababa sa emergency exit. Dalawang malalaking lalaki ang humahabol sa kanya. Tumakbo siya sa AV, pagkatapos ay lumabas sa likurang pinto patungo sa parking lot. Hinihintay na siya ng kotse ni Dave sa dulo ng kalsada. Bilis, Lira! Tumalon siya sa loob at mabilis na umalis ang kotse, papalayo sa ospital. Humihingal pa rin si Lira. Nanginginig ang kanyang kamay habang hawak ang flash drive. Kapitan! Narinig ko ang boses niya. Si Yuchi. Armando. Sabi niya, 2 taon na ang nakalipas. Pinatay na siya. Tinitigan siya ni Dave na hindi makapaniwala. Pinatay? Pero buhay siya. Mabilis na umiling si Lira. Hindi, Kapitan. Sa tingin ko, ang taong nakikita natin ngayon ay hindi ang tunay na Armando. Natahimik si Dave. Muling bumuhos ang malakas na ulan, tinatakpan ang tunog ng makina ng kotse. Sa kanilang mga puso, alam nilang anumang narinig nila ay simula pa lamang ng isang bagay na mas nakakatakot. At sa likod ng salamin ng gusali ng ospital na basa na ngayon ng ulan, nakatayo si Ify. Armando, nakatingin sa papalayong kotse. Sa sulok ng kanyang labi ay may bahagyang ngiti. Masyado ka nang lumayo, Lira, bulong niya. Ngayon, magsisimula pa lang ang tunay na laro. Kinaumagahan, binalot ng makapal na hamog ang Davao. Sa gitna ng abalang palengke na kabubukas pa lang, naghahalo ang sigawan ng mga tindera at busina ng mga tricycle. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, pumuslit sina Lira Mateo at Kapitan Dave patungo sa likod ng Panginoon ng Awa Community Hospital, kung saan tila nag-ugat ang lahat ng lihim. Huminto sila sa likod ng gusali ng forensics, ang lugar na dating ginagamit para sa autopsy ng mga mahihirap na pasyente. May dalang maliit na bag si Lira na naglalaman ng kamera, flash drive, at ilang transcript ng recording ng boses ng tunay na Armando. Si Dave naman ay may dalang service pistol sa ilalim ng kanyang leather jacket. Ang kakausapin natin ay si Julio, mahinang sabi ni Dave. Matagal na siyang nagtrabaho sa forensics, pero nag-resign na siya 1 taon na ang nakalipas. Sabi ni Reme, isa siyang saksi sa ilang kaso ng pagkuha ng organ. Tinitigan ni Lira ang gusali ng forensics na kupas at nilulumot. So dito pala nagsimula ang lahat, bulong niya. Tumango si Dave. At baka dito rin ito magtatapos. Pumasok sila sa isang kinakalawang na pinto sa gilid. Ang amoy ng gamot, dugo at antiseptic ay sumalubong sa kanila. Kumikislap ang mga fluorescent light sa itaas, lumilikha ng malamig na puting liwanag na sumasalamin sa mga metal na pader. Sa isang silid, nakaupo ang isang lalaking payat na may magulong buhok. Nakasuot siya ng kupas na kulay abong jacket. Medyo nanginginig ang kanyang kaliwang kamay. Julio, dahan-dahang tawag ni Lira. Itinaas ng lalaki ang kanyang ulo, tinitigan sila na may mga matang puno ng pag-iingat. Sino kayo? Ako po si Lira Mateo, isang lokal na journalist. Ito si Kapitan Dave mula sa Davao. Hindi kami naparito para hulihin ka, kundi para pakinggan ka. Tinitigan sila ni Julio ng ilang segundo bago dahan-dahang tumango. Tumayo siya, naglakad patungo sa isang mesa at kinuha ang isang lumang litrato. Sa litrato, makikita ang isang batang doktor na nakaputing coat, nakatayo sa harap ng isang autopsy table. Si Yuchi. Armando Reyes, itinuro ni Julio ang litrato na may nanginginig na daliri. Iyan ang tunay na Yuchi. Armando. Mabait siyang tao. Lagi niyang sinasabi, walang katawan ng tao ang dapat ituring na parang kalakal. Pero 2 taon na ang nakalipas,
isang gabi bago ang sunog sa records office, lumapit siya sa akin. Natataranta ang mukha niya. Sabi niya, nakahanap daw siya ng mga peking report mula sa isang foreign donor foundation. Gusto niyang i-report ito sa Maynila. Napalunok si Lyra. Tapos, anong nangyari? Tumingin si Julio sa sahig, namumula ang kanyang mga mata. Kinabukasan, narinig ko ang balitang nasunog daw ang sasakyan niya papuntang Butuan. Sunog ang kanyang bangkay, hindi na makilala. Nanginginig ang boses ni Julio. Pero isang linggo pagkatapos noon, may isang taong lumitaw sa ospital, nagpakilalang si Armando. Kamukha niya, pero blanko ang kanyang tingin. At kakaiba, lahat ng opisyal sa ospital ay agad siyang kinilala ng walang tanong. Maging ang direktor mismo ang sumalubong sa kanya na para bang siya talaga ang dating Armando. Ipinikit ni Dave ang kanyang mga mata sandali. So pinalitan nila ang tunay na Armando ng isang impostor. Mahinang sagot ni Julio. Sigurado akong hindi doktor ang taong iyon, kundi isang dating medical convict. Isang taong may alam sa anatomy pero walang konsensya. Nakita ko siyang pumasok sa autopsy room isang gabi na may dalang malaking maleta. Dala niya ang mga organ na bagong kuha at inilagay sa mga lalagyan na may etiketang Pag-asa sa Sangkatauhan Foundation. Pagkatapos noon, nawala siya 2 oras bago dumating ang truck ng foundation para kunin ito. Tinitigan ni Lyra si Julio sa katahimikan. Nanginginig ang kanyang paghinga, mahina ang kanyang boses. Mayroon ka bang ebidensya, Julio? Isang bagay na makakapagpatunay na ang Armando ngayon ay hindi ang dati. Umiti si Julio ng mapait. Wala akong video, pero mayroon akong isang bagay na mas mahalaga. Binuksan niya ang isang lumang drawer, inilabas ang isang leather-bound notebook. Sa gitnang pahina, mayroong maayos na sulat kamay. Kung hindi ako makabalik, pakialagaan ang lahat ng tala ng mga mahihirap na pasyente. Huwag hayaang maging numero lang sila sa mga ulat ng ospital. Sa ilalim nito, nakasulat ang pangalan ni Izzy. Armando Reyes. Namuo ang luha sa mga mata ni Lyra. Alam niyang pareho ang sulat na iyon sa natagpuan sa isang lumang litrato. Ito ay isang matibay na ebidensya na ang Armando ngayon ay isang maskara lamang ng ibang tao na pilit na pinalitan ang kanyang pagkatao. Kinuha ni Dave ang kanyang cellphone at nagsimulang kumuha ng litrato. Kailangan nating dalhin ito sa headquarters bago nila malaman na tinutulungan tayo ni Julio. Ngunit biglang narinig ang malalakas na yabag mula sa labas ng silid. Naging tensyonado si Julio. Nandito na sila. Namatay ang ilaw sa silid. Mabilis na hinugot ni Dave ang kanyang baril, nagbigay ng senyas kay Lyra na magtago sa likod ng isang metal na mesa. Mula sa likod ng pinto, narinig ang isang magaspang na boses. Suriin ang lahat ng silid. Kailangang mahanap ang taong iyon. Itinulak ni Julio sina Lyra at Dave sa isang maliit na pinto sa likod na patungo sa pasilyo ng laundry. Dumaan kayo rito. Pipigilan ko sila sandali. Julio, huwag, pigil na sigaw ni Lyra. Ngunit itinulak na ni Julio ang bakal na pinto at ikinandado mula sa loob. Narinig ang mga sigaw, mga suntok, pagkatapos ay isang putok ng baril. Tinakpan ni Lyra ang kanyang bibig para hindi mapasigaw. Hinila siya ni Dave, dinala si Lyra palabas ng gusali patungo sa likurang hardin na maputik dahil sa ulan kagabi. Mula sa malayo, nakita ang 2 malalaking lalaki na lumabas mula sa pangunahing pinto ng forensics, hinihila ang isang bagay na hindi gumagalaw. Marahil si Julio. Inihagis nila ang katawan sa isang itim na kotse na walang plaka. Tinitigan ni Lyra ang tanawin na may namumuong luha sa kanyang mga mata. Diyos ko, pinatay nila siya. Tinitigan siya ni Dave na may matigas na panga. Hindi tayo maaaring umatras. Masasayang lang ang buhay ni Julio kung hihinto tayo ngayon. Gabi na, nagtatago sina Lyra at Dave sa isang lumang paupahang bahay na pag-aari ng isang kakilalang pulis. Tahimik silang nakaupo. Muling bumuhos ang ulan sa labas. Sa lumang mesang kahoy, magulo na nakalatag ang sulat kamay ng tunay na Armando at mga dokumento ng foundation. Binuksan ni Lyra ang kanyang laptop, nagsusulat sa kanyang journal. Kung totoo ngang ang namatay ay ang tunay na Izzy. Armando, sino ang gumagamit ng kanyang mukha ngayon? Sino ang nag-uutos sa lahat ng ito? At bakit pinoprotektahan pa siya ng mga opisyal?
Tinitigan siya ni Dave ng matagal at mahinang nagsalita, alam mo, Lyra. Minsan, ang katotohanan ay hindi tungkol sa paghahanap kung sino ang may kasalanan, kundi tungkol sa kung sino ang sapat na matapang para manatiling buhay matapos malaman ito. Tumingin si Lyra sa labas ng bintana, nakikita ang kidlat sa kalangitan. Puno ng takot ang kanyang puso, ngunit mayroon ding determinasyon. Alam niyang habang lumalalim ang kanyang paghukay, lalong nagiging mapanganib ang katotohanan. Ngunit hindi siya maaaring huminto. Dahil ngayon, hindi na ito tungkol sa isang balita. Ito ay tungkol sa pangalan ng isang doktor na pinatay para sa negosyo ng organ, tungkol sa sangkatauhan na ipinagbibili sa operating table, at tungkol sa isang boses na patuloy na umaalingaw sa kanyang isipan. Ang boses ng tunay na si Armando na nanginginig ngunit mariin. Huwag ninyong hayaang kunin nila ang mga katawan ng walang pahintulot. Huwag ninyo akong hayaang mamatay ng 2 beses. Ang tunog ng ulan na tumutulo sa yero ng bubong ang tanging musika sa gabing iyon. Nakaupo si Lyra Mateo sa harap ng kanyang lumang laptop, nakatingin sa screen na nagpapakita ng asul at puting logo na may nakasulat na Pag-asa sa Sangkatauhan Foundation. Sa tabi niya, seryosong kinokopya ni Kapitan Dave ang mga digital forensic files mula sa notebook ni Julio na nagawa nilang isalba. Kakaiba, bulong ni Lyra. Ang foundation na ito ay sinasabing tumutulong sa mga biktima ng kalamidad sa Mindanao. Pero ang kanilang mga donasyon ay napupunta sa isang shipping company sa Singapore. Huminto si Dave sa pag-type. Ano ng pangalan ng kumpanya? Silangan Shipping Lines, sagot ni Lyra. At tingnan mo ito, ang account na iyon ay pareho sa ginamit para magpadala ng mga medical container sa China. Lahat ay ipinadala mula sa isang maliit na daungan sa Butuan, malapit sa Ilog Agusan. Tinitigan ni Dave ang screen na may matigas na panga. So, ang ruta ng pagpapadala ng organ ay sa dagat, hindi sa hangin tulad ng inaakala natin. Tumango si Lyra. At ang mas nakakabaliw pa, tuwing aalis ang barko, may opisyal na dokumento mula sa Department of Health Region S na pumipirma sa shipment bilang emergency medical aid. Natahimik sila sandali. Nagkatinginan sila. Napalunok si Lyra. Ibig sabihin, kasama ang mga opisyal ng gobyerno dito. Sumandal si Dave sa upuang kahoy. Kung totoo ito, hindi na ito isang ordinaryong kasong kriminal, Lyra. Ito ay isang cross-border conspiracy. Kinabukasan, pinuntahan nila si Remay, ang batang nurse na dating nagtrabaho sa ospital. Nakatira na siya ngayon sa isang maliit na paupahang bahay sa tabi ng ilog, nabubuhay sa takot. Nang dumating sina Lyra at Dave, muntik nang isara ni Remay ang pinto. Lyra, bakit mo pa rin ito hinuhukay? Gusto mo bang mamatay tulad ni Julio? Nanginginig niyang sabi. Tinitigan siya ni Lyra ng malalim. Kailangan ko ang tulong mo, Remay. Ikaw lang ang nakakita sa loob ng bodega ng foundation. Alam kong minsan kang sumama sa paghahatid ng mga medical package sa daungan. Yumuko si Remay, maputla ang kanyang mukha. Hindi ako masyadong makapagsalita, pero kung gusto niyo talagang malaman, sumama kayo sa akin ngayong gabi. Ipapakita ko sa inyo ang lugar. Agad na tinitigan ni Dave si Lyra ng seryoso. Ngunit tumango lang si Lyra. Sige, pupunta kami. Madilim ang langit ng Mindanao sa gabing iyon. Sumakay silang tatlo sa isang maliit na bangkang kahoy, naglalayag sa kalmadong ilog na nakakatakot. Ang mga ilaw ng mga barko sa malayo ay parang matatalas na matang nagmamasid sa dilim. Nakaupo si Remay sa unahan, may hawak na maliit na flashlight. Sa unahan, iyon ang bodega ng foundation, bulong niya. Sabi nila, imbakan daw iyon ng medical aid. Pero noong pumunta ako roon, nakita ko ang mga kahon na mailamang blood coolers. Tuwing Biyernes ng gabi, may dumarating na truck na may dalang mga pasyenteng sinasabing namatay na sa ospital. Nagulat si Lyra. Mga mahihirap na pasyente. Mahinang tumango si Remay. Palaging mga pasyenteng walang pamilya. Sabi nila, idodonate daw ang kanilang mga katawan para sa medical research. Pero nakita ko mismo, mainit pa ang kanilang mga katawan. Ikinuyom ni Dave ang kanyang kamao sa manibela. Diyos ko! Nang papalapit na sila sa bodega, nagsimulang makita ang mga ilaw industrial. May mga gwardyang nakaitim na uniforme na may logo ng foundation sa kanilang braso.
Mula sa siwang ng dingding na kahoy, nakita nila ang ilang lalaki na naglilipat ng malalaking kahon sa isang refrigerated container na may nakasulat na Donated Tissue Samples, Beijing Medical Network. Naramdaman ni Lyra na tumayo ang kanyang balahibo. Inilabas niya ang kanyang maliit na kamera, binuksan ang night mode, at nagsimulang mag-record mula sa likod ng bangka. Bumulong si Dave, may ebidensya na tayo. Pero huwag tayong magtagal dito. Baka sila. Hindi pa niya natapos ang kanyang sinasabi nang marinig ang ugong ng isang sasakyan mula sa likuran. Isang itim na truck ang huminto hindi kalayuan sa kanila. Mula sa loob ay bumaba ang isang pamilyar na tao. Si Ilchi. Armando. Pinigil ni Lyra ang kanyang hininga. Kalmado ngunit malamig ang mukha ng lalaki. Kausap niya ang isa sa mga gwardya habang binubuksan ang isang malaking metal na maleta. Mula sa layo na iyon, malinaw na nakikita ni Lyra. Sa loob ng maleta ay may organ ng tao sa isang salaming lalagyan. Siguraduhing aalis ang barko ngayong gabi, mariing sabi ni Armando. Naghihintay na ang buyer sa Shanghai. Muntik nang tumalon si Dave palabas, ngunit pinigilan siya ni Lyra. Huwag. Wala pa tayong sapat na ebidensya. Kung malalaman niyang nandito tayo, mamamatay tayo. Yumuko si Dave, pinipigilan ang kanyang galit. Mabigat ang kanyang paghinga. Patuloy na nag-record si Lyra hanggang sa isara ni Armando ang maleta at bumalik sa truck. Nang papalayo na ang sasakyan, bumulong si Remy, nakita niyo na, di ba? Hindi iyan ang dating Armando. Alam ko, inalagaan ko siya noong nasa kulungan pa siya bago siya nawala. Hindi Armando ang tunay niyang pangalan. Nagulat si Lyra. Alam mo ang pangalan niya? Kinagat ni Remy ang kanyang labi. Marco Sandoval ang pangalan niya. Isa siyang dating medical convict. Nahatulan siya dati dahil sa pagsasagawa ng iligal na operasyon sa isang pribadong ospital sa Maynila. Pagkatapos niyang lumaya, nawala siya at muling lumitaw bilang si Ilse. Armando. Hindi makapaniwala si Dave. So, si Marco pala ang nagpapanggap na Armando. Tumango si Remay. Pero sa tingin ko, kontrolado rin siya ng isang tao. Masyado siyang takot. Minsan, naririnig ko siyang nagsasalita mag-isa sa operating room na para bang pinagbabantaan. Mabilis na nagsulat si Dave sa kanyang notebook. Ibig sabihin, mayroon pang mas mataas sa kanya. Isang taong may mas malaking kapangyarihan. Nagsimulang lumayo ang kanilang bangka. Ngunit biglang umalingaw ang tunog ng sirena mula sa daungan. Isang spotlight ang tumutok sa direksyon ng ilog. Bilis! Alam nilang nandito tayo, sigaw ni Dave. Malakas na umalog ang bangka nang hatake ni Dave ang gas ng makina. Niyakap ni Lyra ang kanyang bag ng kamera. Sumigaw si Remay nang isang bala ang tumama sa tubig sa tabi nila. Dave, bilis! Sunod-sunod ang mga putok ng baril, ngunit sa wakas ay nagawa nilang makarating sa isang madilim na lasyan sa likod ng mga puno ng nipa. Humihingal sila. Nanginginig ang kamay ni Lyra. Muntik na. Muntik na nila tayong patayin. Tinitigan siya ni Dave ng matalim. Ngayon, naiintindihan mo na, Lyra. Hindi lang ito isang ulat. Ito ay isang gyera laban sa sistema. Kinabukasan, nagtago sila sa isang lumang inn malapit sa daungan. Kinopya ni Lyra ang lahat ng recording sa ilang flash drive. Ibinigay niya ang isa kay Dave at isa kay Remy. Kung may mangyari sa akin, siguraduhing makakarating ang video na ito sa national media, mariin niyang sabi. Tinitigan siya ni Remy na may mukhang puno ng takot. Papatayin nila tayong lahat, Lyra. Tinitigan siya ni Lyra ng malalim at bahagyang ngumiti. Kung mananahimik tayo, mas marami pa silang papatayin. Sa labas, maliwanag ang umaga. Ngunit sa puso ni Lyra, nagsisimula pa lang ang isang bagyo. Ngayon, alam na niya kung sino ang kanyang kalaban. Alam na niya ang mukha ng taong nagpapanggap na si Armando. Ngunit ang hindi pa niya alam, kung sino ang nag-uutos kay Marco Sandoval na gawin ang lahat ng ito, at kung sino ang nakatayo sa likod ng pag-asa sa Sangkatauhan Foundation na ipinagpalit ang buhay ng tao sa mga dayuhang pera. Sa hapon na iyon, mukhang payapa ang Davao City mula sa labas. Ngunit para kay Lyra Mateo,
ang kapayapaan na iyon ay parang hamog na nagtatago ng isang nagbabagang apoy. Nakaupo siya sa isang kahoy na upuan sa isang lumang inn, nakatingin sa screen ng laptop na nagpapakita ng resulta ng pag-trace sa mga foreign bank accounts ng Pag-asa sa Sangkatauhan Foundation. Sa tabi niya, si Kapitan Dave ay seryosong nakikipag-usap sa isang tao sa pamamagitan ng satellite phone na hiniram niya mula sa isang kasamahan sa intelligence. Kailangan ko ng data tungkol sa pagmamay-ari ng barkong silangan. Huwag dumaan sa opisyal na channel, sekreto ito, maikli niyang sabi. Pagkatapos ay ibinaba ang tawag. Tinitigan siya ni Lyra nang may pag-aalala. May bagong balita. Dahan-dahang tumango si Dave. Ang barkong iyon ay hindi pag-aari ng isang ordinaryong kumpanya, Lyra. Ito ay isang chartered vessel mula sa Archipelago Medical Inc., isang subsidiary ng Department of Health. Natigilan si Lyra. Ang mga salitang iyon ay parang kidlat na tumama sa kanyang dibdib. Seryoso ka? Sa kasamaang palad, mabigat na sagot ni Dave. Ibig sabihin, hindi maaaring tumakbo ang operasyong ito nang walang pahintulot mula sa matataas na opisyal. Nasa loob na ito ng gobyerno. Tinitigan ni Lyra ang screen ng laptop. Nanginginig ang kanyang labi. So lahat ng biktima ay hindi lang kapabayaan ng ospital. Bahagi sila ng isang programang lihim na pinahintulutan. Tumango si Dave. At si Marco Sandoval na nagpapanggap na easy. Armando ay isang tauhan lamang. Sa gabing iyon, nakipagkita sila kay Remay sa isang lumang bahay sa tabi ng ilog. Mukhang mas kalmado na ang batang nurse, ngunit maputla pa rin ang kanyang mukha dahil sa takot. Dala niya ang isang kupas na brown folder at inilagay sa mesa. Natagpuan ko ito noong nagtatrabaho pa ako sa ospital. Logistics file ng pagpapadala ng organ. May perma ni EUC. Armando, pero mayroon ding selyo mula sa Pag-asa sa Sangkatauhan Foundation at ng Department of Health Region F. Maingat na binuksan ni Lyra ang folder. Sa loob ay mailistahan ng mga shipment sa loob ng 2 taon. Atay, bato, kornea, baga, maging gulugod. Bawat organ ay ipinadala na may secret code at label na donasyon para sa medical research. Ngunit ang nagpadama ng kaba kay Lyra ay ang huling column, reimbursement for operational costs. Ang halaga ay umaabot sa bilyon-bilyong piso bawat buwan. Diyos ko, bulong ni Lyra. So, talagang nagbebenta sila ng organ ng tao sa pamamagitan ng legal na paraan. Tinitigan siya ni Remay na may blankong mga mata. Iyon ang dahilan kung bakit ako umalis, Lyra. Hindi ko na kinaya. Tuwing may namamatay na mahirap na pasyente, agad na dinadala ang bangkay sa cold storage, bago pa man dumating ang pamilya. Minsan, naririnig ko si Marco na nakikipag-usap sa telepono na para bang pinipilit siya. Tinitigan ni Dave si Remay ng malalim. Sino ang pumipilit sa kanya? Umiling si Remay. Hindi ko alam sigurado. Pero sa mga naririnig ko, may binabanggit siyang pangalan. Sir Easy. Ilang araw pagkatapos, nagplano sina Lyra at Dave. Nagpasya silang pasukin ang opisina ng Pag-asa sa Sangkatauhan Foundation sa Davao, kung saan nakatago ang lahat ng financial data. Sa gabing iyon, nakasuot sila ng itim na damit at madilim na sombrero. May dalang electronic lockpicking tool si Dave. Habang si Lyra ay may dalang maliit na kamera at backup phone. Pagpasok nila sa likurang bintana, sinalubong sila ng malamig na hangin mula sa aircon. Maayos ang silid, puno ng mga file cabinet, at sa dulo ay nakatayo ang malaking logo ng foundation. Bilis, bago magpatrol ang gwardiya, bulong ni Dave. Binuksan ni Lyra ang pangunahing computer at sinimulang i-access ang mga financial files. Nakita niya ang isang folder na may pangalang i-Medical Export Report. Nang buksan niya ito, nanlaki ang kanyang mga mata. Nandoon ang listahan ng mga shipment sa ibang bansa, kumpleto sa authorization signatures mula sa matataas na opisyal. Ang pangalan sa pinakataas ay nagpatigil sa kanyang paghinga, YC. Antonio De Leon, Director General, National Health Services. Dave, ito na. Ito ang taong namumuno sa lahat. Tiningnan ni Dave ang screen, matigas ang kanyang mukha. Kilala ko ang pangalang iyan. Madalas siyang lumabas sa balita, nagsasalita tungkol sa reforma sa kalusugan.
Siya pala ang utak sa likod ng pagkamatay ng mga taong iyon. Biglang narinig ang mga yabag mula sa labas ng pasilyo. Agad na pinatay ni Lyra ang monitor at hinugot ang flash drive. Bilis! Tumakbo sila patungo sa bintana. Pagkalundag nila palabas, tumunog ang security alarm. Sumigaw ang mga gwardiya at hinabol sila. Hinila ni Dave ang kamay ni Lyra, tumakbo sila sa isang makitid na eskinita sa likod ng gusali. Mabilis na nagdaan ang mga ilaw poste sa kanilang mga mata. Malakas ang tahol ng mga aso sa malayo. Matapos ang ilang minutong pagtakbo, nakarating sila sa isang maliit na daungan. Humihingal si Lyra. Nakatakas tayo. Tumango si Dave. Para sa gabing ito. Pero pagkatapos nito, siguradong alam na nilang may bumubuwag sa kanilang sistema. Kinabukasan, napuno ang lokal na balita ng Davao ng isang nakakagulat na anunsyo. Nasunog ang opisina ng Pag-asa sa Sangkatauhan Foundation. Lahat ng data ay natupok. Nanginginig na binasa ni Lyra ang balita. Tinitigan niya si Dave na may namumuong luha. Alam nilang nagnakaw tayo ng data. Tinitigan ni Dave ang screen na may matigas na panga. Ibig sabihin, ang flash drive na ito na lang ang tanging ebidensyang natitira. Huminga ng malalim si Lyra. Kailangan nating ikalat ito bago nila tayo mahanap. May kontak ako sa isang national journalist sa Maynila. Farid ang pangalan niya. Tinitigan siya ni Dave nang may pag-aalala. Sigurado ka bang mapagkakatiwalaan siya? Matatag na tumango si Lyra. Siya lang ang hindi nabibili. Sa gabing iyon, nakaupo sila sa terrace ng inn na nagsisimula ng tumahimik. Narinig ang huni ng mga kuliglig sa malayo. Binuksan ni Lyra ang laptop, tinitigan ang blankong screen bago nagsimulang mag-type. Ang Mindanao ay hindi lang isang nasusunog na kagubatan, kundi pati na rin ang konsensya ng taong ipinagbibili ng mga kamay na nakaputi. Ipinagpalit nila ang buhay para sa mga ulat ng proyektong makatao. At natagpuan namin ang ebidensya na sangkot ang kamay ng gobyerno. Tinitigan siya ni Dave mula sa gilid. Kung mailathala ang sulating iyan, alam mo ang panganib, di ba? Umiti si Lyra ng mapait. Alam ko, pero minsan, kailangan talaga ng katotohanan ng mga biktima. Tumingin siya sa madilim na kalangitan. Sa kanyang mga mata ay makikita ang parehong tapang at takot. Samantala, sa malayo, maririnig ang mahinang tunog ng sirena ng pulis. Walang nakakaalam kung sila ay darating para magprotekta o para manghuli. Kinabukasan, ipinadala ni Lyra ang flash drive sa pamamagitan ng isang lihim na courier patungong Maynila. Nagsulat siya ng isang maikling mensahe sa isang maliit na papel. Kung mawala ako, huwag niyo akong hanapin. Pero siguraduhing malalaman ng mundo kung sino talaga ang naglalaro sa likod ng maskara ng sangkatauhan. Paglabas niya mula sa inn, marahang humihip ang hangin ng umaga, dala ang amoy ng ilog at basang lupa. Ngunit hindi niya alam kung bakit, nararamdaman niyang may sumusunod sa kanya mula sa likuran. Lumingon siya. Walang tao. Ngunit sa ilalim ng pinto ng kanyang silid, may isang maliit na papel na nakasingit, nakasulat sa isang pamilyar na sulat kamay. Masyado ka nang lumayo, Lyra. Alam naming dala mo ang data. Itigil mo ito o ikaw ang susunod na pasyente. Sa umagang iyon, ang hangin sa Davao City ay mabigat. Maalapaap ang kalangitan na parabang nakikiisa sa pagtatago ng isang malaking lihim. Nakatayo si Lyra Mateo sa balkonahe ng isang lumang inn, nakatingin sa tahimik na kalsada. Sa kanyang kamay, mahinang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang mensahe mula kay Farid, ang national journalist na tanging pag-asa niya. Nakarating na ang flash drive. Sisiguraduhin kong ligtas ang data, pero mag-ingat kayo. Ang mga pangalan ninyo ay nasa wanted list na. Huminga ng malalim si Lyra. Ang mga salitang iyon ay parang isang malamig na kutsilyo na tumusok sa kanyang dibdib. Alam niyang mula pa noong gabi ng sunog sa opisina ng foundation, hindi na magiging pareho ang kanilang buhay. Hindi na lang sila mga saksi, kundi mga target na rin. Sa loob ng silid, nililinis ni Kapitan Dave ang kanyang baril. Hindi tayo maaaring manatili rito ng matagal. Naglagay na ng mga checkpoint ang pulis sa daungan. Umupo si Lyra sa isang lumang kahoy na upuan, tinitigan si Dave na may pagod na tingin. So ngayon, maging ang mga pulis ay hindi na mapagkakatiwalaan.
Huminga si Dave. Karamihan sa kanila ay nabili na. Nakatanggap ako ng balita na ang isa sa mga kasamahan natin sa FE na tumulong kay Julio. Natagpuan siyang patay sa pampang ng ilog Agusan. Natahimik sila. Ang mahinang tunog ng ulan ay nagsimulang bumagsak. Ibig sabihin, sinisimulan na nilang ubusin ang lahat ng may alam, sabi ni Lyra, kasama na tayo. Hapon na, nagpasya silang makipagkita kay Remay para ibigay ang natitirang ebidensya ng video na nakuha nila sa daungan. Ang kanilang tagpuan ay isang abandonadong bahay sa likod ng palengke, isang lugar na dati nang ginamit ni Dave bilang safe house. Pagdating nila, bahagyang bukas ang pinto ng bahay. Nagbigay ng senya si Dave na huminto at inihanda ang kanyang baril. Sumunod si Lyra mula sa likuran na may kumakabog na dibdib. Remy, mahina niyang tawag. Walang sumasagot. Dahan-dahan silang pumasok. May samar na amoy ng dugo sa hangin. Sa sahig, may mga pulang mansa na bagong tuyo. Mabilis na nagtungo si Dave sa kusina at bumalik na may tensyon sa mukha. Wala siya rito pero tingnan mo ito. Sa ibabaw ng mesa, may isang piraso ng papel na may nagmamadaling sulat. Huwag kang magtiwala kahit kanino. Kasama na si Dave. Natigilan si Lyra. Anong ibig sabihin nito? Tinitigan ni Dave ang papel na may matigas na panga. Baka sinusubukan nilang paghiwalayin tayo. Klasikong paraan ito. Tinitigan siya ni Lyra ng may pagdududa. Pero sulat kamay ito ni Remay. Tanda ko pa. Hindi sumagot si Dave. Naglakad siya patungo sa bintana, pinagmamasdan ang kalsada sa labas. Kailangan nating manatiling nakatutok. Gusto nilang magduda tayo sa isa't isa. Ngunit ang butil ng pagdududa ay naitanim na sa puso ni Lyra. Sa gabing iyon, hindi siya makatulog. Ang kanyang tingin ay laging napupunta kay Dave na nakaupo sa sulok, nakatingin sa isang mapa ng daungan sa ilalim ng malabong ilaw. Mayroon pa akong kaibigan sa Camp Crame, biglang sabi ni Dave nang hindi lumilingon. Kung makakarating tayo sa General Santos, maipapadala ko ang ebidensya sa Maynila gamit ang internal channel. Tinitigan siya ni Lyra. Sigurado ka bang hindi iyan patibong? Dahan-dahang lumingon si Dave, matalas ang kanyang mga mata. Kung magsisimula ka ng magduda sa akin, mas mabuting maghiwalay na tayo ng landas. Natigilan si Lyra. Ang mga salitang iyon ay malamig at tapat. Gusto niyang sumagot, ngunit hindi makapagsalita ang kanyang bibig. Kinabukasan, umalis sila gamit ang isang inupahang kotse patungong General Santos. Mahaba ang basang daan sa gubat, nababalot ng manipis na hamog. Tahimik na nakaupo si Lyra sa harap. Si Dave ay nakatuon sa pagmamaneho. Walang usapan. Tanging ang tunog ng makina at ulan na humahampas sa salamin. Matapos ang halos 2 oras na biyahe, dumaan sila sa isang maliit na checkpoint. Isang pulis ang huminto sa kanilang sasakyan. Magandang umaga. May routine check lang po, magalang nasabi ng pulis, ngunit matalas ang kanyang mga mata. Inabot ni Dave ang kanyang lihi. Tiningnan ito ng pulis sandali at pagkatapos ay tumingin kay Lyra. Mula kayo sa Davao. Mabilis na sagot ni Dave. Mga health volunteers kami. Matagal na tinitigan sila ng pulis at bahagyang ngumiti. Mag-ingat po sa daan, GC. Armando. Parang huminto sa pagdaloy ang dugo ni Lyra. Dahan-dahan siyang lumingon kay Dave. Umalis ang pulis habang bahagyang tumatawa, iniwan sila sa isang nakakabinging katahimikan. Sa wakas ay nagsalita si Lyra, halos pabulong. Ano ang tinawag niya sa iyo kanina? Nanahimik si Dave ng ilang segundo. Baka nagkamali lang siya ng tingin. Tinitigan siya ni Lyra na hindi makapaniwala. Hindi mo sinasagot ang tanong ko. Biglang huminto ang kotse sa gilid ng daan sa gubat. Tinitigan siya ni Dave ng matalim. Makinig ka, Lyra. Alam kong mahirap ito, pero kung hindi ka magtitiwala sa akin, masasayang lang ang lahat. Tinitigan ni Lyra ang kanyang mukha ng matagal. Mukhang tapat ang tingin ni Dave, ngunit malamig, halos walang emosyon. May nagbago mula noong umalis sila sa Davao. Gabi na, huminto sila sa isang maliit na inn sa tabi ng ilog. Nakaupo si Lyra sa kama, nakatingin sa bag na naglalaman ng flash drive na itinago niya sa ilalim ng kanyang jacket.
Nang lumabas si Dave para bumili ng pagkain, nag-vibrate ang cellphone ni Lyra. Isang unknown number ang nagpadala ng mensahe. Si Kapitan Dave ay bahagi nila. Nagtrabaho siya sa ilalim ni Marco Sandoval bago siya nagpanggap na pulis. Kinagat ni Lyra ang kanyang labi. Nanginginig ang kanyang kamay nang buksan niya ang susunod na mensahe. Isang litrato ni Dave na kausap ang isang tao sa daungan. Sa tabi niya, malinaw na makikita ang mukha ng Peking Easy. Armando, si Marco Sandoval. Kusa nang tumulo ang luha ni Lyra. Parang gumuho ang kanyang mundo. Hindi. Impossible, Dave. Nang bumukas ang pinto ng silid, lumitaw si Dave na may dalang dalawang balot ng kanin. Anong problema? Ang putla mo. Mabilis na itinago ni Lyra ang kanyang cellphone. Wala. Pagod lang. Inilagay ni Dave ang pagkain sa mesa. Bukas, aalis tayo ng maaga. Pagkatapos nito, tapos na ang lahat. Ngumiti siya ng bahagya. Isang ngiti na dating nakakapagpakalma, ngunit ngayon ay parang peke. Lihim na tinitigan ni Lyra ang kanyang bag. Magtitiwala ba siya kay Dave at ibibigay ang ebidensya sa kanya, o tatakas siya bago pa mahuli ang lahat? Lumalalim na ang gabi. Nakatulog si Dave sa upuan. Samantala, tahimik na nakaupo si Lyra sa harap ng bintana. Binuksan niya ang laptop, isinaksak ang flash drive, at sinimulang i-upload ang kopya ng data sa isang secret cloud. Ngunit sa screen ay lumabas ang isang otomatikong mensahe. Connection failed. Access blocked TV Administrator, Kapitan David Vargas. Parang huminto ang puso ni Lyra. Tinitigan niya ang screen na hindi makapaniwala. So, totoo nga. Bahagi siya nila. Dahan-dahan siyang tumayo, kinuha ang kanyang bag, ngunit bago pa siya makalabas, narinig niya ang boses ni Dave sa likuran niya. Mahina ngunit malamig. Saan ka pupunta, Lyra? Mabilis na lumingon si Lyra. Nakatayo na si Dave na may hawak na baril. Walang ekspresyon ang kanyang mukha. Huwag kang magkamali, sabi niya. Hindi ako nagtatrabaho para sa kanila. Tinitiyak ko lang na hindi ka mamamatay ng maaga. Gusto nilang manatili kang buhay. Hanggang sa makaalis ang huling delivery. Tumulo ang luha ni Lyra, ngunit nag-aalab sa tapang ang kanyang mga mata. So lahat ng ito ay isang patibong. Nagpanggap kang pinoprotektahan ako. Tinitigan siya ni Dave ng matagal. Hindi. Gusto talaga kitang protektahan. Pero minsan, para mailigtas ang isang buhay, kailangan kong isuko ang marami. Dahan-dahang umatras si Lyra patungo sa pinto. Ngunit ibinaba ni Dave ang kanyang baril. Umalis ka kung kaya mo. Pero tandaan mo, palagi nilang alam kung nasaan ka. Inilagay niya ang baril sa mesa at lumabas ng silid, iniwan si Lyra sa gitna ng pagkalito at takot. Sa gabing iyon, tumakas si Lyra patungo sa daungan, sumakay sa isang bangka ng mangingisda na patungong timog. Sinasalamin ng tubig ng ilog ang malabong liwanag ng buwan na para bang saksi sa kanyang wasak na puso. Nawala sa kanya ang lahat ng kanyang pinagkakatiwalaan, kasama na ang taong inakala niyang kakampi. Ngunit sa likod ng takot, may isang determinasyong natitira, ibunyag kung sino ang utak sa likod ng lahat ng ito. Kahit na mag-isa, binalot ng makapal na hamog ang pampang ng ilog agusan sa pagbubukang liwayway. Nakaupo si Lyra Mateo sa dulo ng isang maliit na bangka, hawak ang bag na naglalaman ng natitirang ebidensya na ngayon ay parang wala ng halaga. Namumugto ang kanyang mga mata, magulo ang buhok dahil sa hampas ng hangin. Mula nang iwanan niya ang kagabi, hindi siya tumigil sa pagtakbo. Hindi niya alam kung saan siya patungo, sinusundan lang ang agos ng tubig na nagdadala sa kanyang katawan at kaluluwa papalayo sa Davao, papalayo sa lahat ng kasinungalingan. Ngunit, hindi tumitigil ang bulong sa kanyang isipan. Hindi ka patapos, Lyra. Hindi pa patay ang katotohanan. Makalipas ang ilang oras, dumaong ang bangka sa isang maliit na daungan sa gilid ng General Santos City. Doon, sinalubong siya ni Farid, ang national journalist na tumulong sa kanya dati. Nakasuot ang lalaki ng itim na jacket at madilim na salamin. Tensyonado ang kanyang mukha. Bilis, pasok sa kotse, sabi niya nang walang paligoy-ligoy. Sumunod si Lyra.
Mabilis na umandar ang kotse sa tahimik na kalsada, nilalampasan ang mga bahay na kahoy sa tabi ng dagat. Nailigtas ko na ang lahat ng data mula sa flash drive, sabi ni Farid habang nakatingin sa unahan. Pero may mas malaki pa rito. Ang sindikatong ito ay hindi lang kinasasangkutan ng mga doktor o opisyal ng ospital. Lumingon si Lyra, tinitigan siya ng mabuti. Alam mo kung sino ang utak? Dahan-dahang tumango si Farid. Nakatanggap ako ng impormasyon mula sa isang source sa Maynila. May isang classified document na bumabanggit sa pangalan ng Global Humanity Care Foundation. Natigilan si Lyra. Ang foundation na sinasabing tumutulong sa mga biktima ng baha sa Mindanao. Malamig na sagot ni Farid. Lumalabas na ginagamit lang nilang takip ang pagbibigay ng tulong medikal. Sa likod nito, iniipon nila ang mga organ mula sa mga iligal na operasyon at ibinebenta sa isang international network sa China. Tumingin si Lyra sa labas ng bintana. Nagsimulang maging malinaw ang lahat. Ang mga misteryosong pagkamatay, ang ospital na tumatanggi sa autopsy, ang pagkawala ng data ng mga pasyente, maging ang pagpatay kay Remay, lahat ay tumuturo sa iisang pinagmulan. Pero paano si E.C.? Armando, tanong ni Lyra. Isa lang siyang tauhan, di ba? Nanahimik sandali si Farid. Hindi ganoon kasimple. Ang E.C. Armando na kilala mo ay hindi ang tunay na tao. Mabilis na lumingon si Lyra. Anong ibig mong sabihin? Inabot ni Farid ang isang manipis na folder. Sa loob ay may isang lumang litrato. Isang lalaking nakasalamin at nakaputing coat. Kamukha ni Armando, pero mas bata at walang peklat sa pisngi. Ang tunay na E.C. Armando ay namatay na 2 taon na ang nakalipas. Ang nakilala mo ay ibang tao. Ang tunay niyang pangalan ay Marco Sandoval. Isang dating medical convict na pinalaya dahil sa special reasons. Pinilit siyang palitan ang pagkatao ni Armando para magpatuloy ang operasyon ng sindikato. Kinagat ni Lyra ang kanyang labi, nanginginig ang kanyang kamay. So, biktima rin siya. Seryosong tinitigan siya ni Farid. Noong una. Pero kalaunan, naging ganap na siyang sangkot. Siya ang naging tulay sa pagitan ng foundation at ng mga kliyente sa ibang bansa. At ang mas malala, direkta siyang nakipag-ugnayan sa mga opisyal sa Department of Health. Hapon na, dumating sila sa isang lumang bodega sa gilid ng lungsod. Ang headquarters kung saan itinatago ni Farid ang lahat ng ebidensya ng kanyang investigasyon. Ang mga pader ay puno ng mga mapa, litrato, at tala na konektado ng mga pulang sinulid na parang sapot ng gagamba. Sa gitna ng silid, isang malaking screen ang nagpapakita ng mukha ni Kapitan Dave. Nagulat si Lyra. Saan mo nakuha ang recording na ito? Pinlay ni Farid ang video. Sa recording, nakikipag-usap si Dave kay Marco Sandoval sa daungan bago ang sunog. Kailangang makaalis ang huling delivery ngayong gabi. Huwag hayaang makatakas ang journalist na iyon, sabi ng boses ni Marco. Malamig na sumagot si Dave, huwag kang mag-alala, inayos ko na ang lahat. Pagkatapos nito, malaya ka na. Tinakpan ni Lyra ang kanyang bibig, tumulo ang kanyang luha. So, talagang pinagtaksilan ako ni Dave. Tiningnan siya ni Farid ng may awa. Siguro. Pero tingnan mo ang huling bahagi. Nagpatuloy ang video. Pagkaalis ni Marco, tumingin si Dave sa kikis camera at mahinang nagsalita na para bang alam niyang nire-record siya. Lyra, kung nakikita mo ito, huwag kang magtiwala kahit kanino, kasama na ako. Ginawa nila akong pain pero tatapusin ko ito sa sarili kong paraan. Natigilan si Lyra. Puno ng pagkalito at lungkot ang kanyang mga mata. Anong ibig sabihin yan? Sinusubukan pa rin niya akong protektahan? Huminga si Farid. Mahirap sabihin. Pero mukhang sinusubukan ni Dave na ilabas sa liwanag ang sindikato. At ngayon, nawawala si Marco Sandoval ng walang bakas. Dumating ang gabi. Sa labas, bumuhos ang malakas na ulan. Nakatayo si Lyra sa harap ng bintana ng bodega, nakatingin sa madilim na kalangitan. Alam niyang ang susunod niyang hakbang ang magiging katapusan ng lahat. Gusto kong makita si Marco, mahina niyang sabi. Nagulat si Farid. Baliw ka ba? Isa siyang international fugitive.
Kaya nga, matatag na sagot ni Lyra. Kailangan kong marinig ang lahat mula mismo sa kanya. Lahat na nangyari, lahat ng kasinungalingang ito. Nanahimik si Farid sandali at inabot ang isang cellphone. May huling signal mula sa kanya sa isang abandonadong minahan. Mga 2 oras mula rito. Pero kung pupunta ka, huwag kang umasang makakabalik ng ligtas. Tinitigan siya ni Lyra na may mga matang puno ng determinasyon. Hindi ko kailangan ng kaligtasan. Kailangan ko lang ng katotohanan. Ang biyahe patungo sa minahan ay tahimik. Maputik ang daan, napapalibutan ng makapal na gubat. Dala ni Lyra ang isang flashlight at ang maliit na baril na ibinigay ni Dave noon. Pagdating niya, ang lugar ay parang impyerno, mga gumuhong gusali, amoy ng kalawang at dugo na humahalo sa hangin. Mula sa malayo, isang maliit na ilaw ang kumikislap sa isa sa mga silid sa ilalim ng lupa. Dahan-dahang naglakad si Lyra, bumibilis ang tibok ng puso. Doon, nakaupo at nakasandal sa malamig na pader si Marco Sandoval, ang Peking Armando. Maputla ang kanyang mukha, puno ng sugat. Blanko ang kanyang mga mata, ngunit may apoy pa rin ang pagsisisi. Lyra, dumating ka pa, paos niyang sabi. Itinutok ni Lyra ang baril. Pinatay mo silang lahat. Ang mga pasyente, si Remy, maging si Julio. Nararapat kang mamatay. Mahinang tumawa si Marco. Hindi ko sila pinatay. Sinubukan ko lang pigilan ang isang sistemang mas malaki pa sa akin. Pero binaliktad nila ang lahat. Huwag ka nang magsinungaling, sigaw ni Lyra. Huminga ng malalim si Marco. Alam mo ba kung sino ang utak? Ang foundation ay isang kasangkapan lang. Ang nagkokontrol sa lahat ng ito ay ang mismong Regional Director ng Department of Health. Lumikha siya ng isang secret project na tinawag na Donor ng Pag-asa, isang takip para nakawin ang organ ng mga mahihirap na pasyente. Inutusan lang akong pumirma ng mga ulat para magmukhang legal. Dahan-dahang ibinaba ni Lyra ang kanyang baril. So, sinusubukan mo palang ibunyag sila. Mahinang tumango si Marco. Nangolekta ako ng ebidensya, pero bago ko pa maipadala, tinugis na nila ako. Pinatay nila ang tunay na Armando at pinilit akong palitan ang pangalan niya para magpatuloy ang operasyon. Naging manika nila ako hanggang sa makilala kita. Tuloy-tuloy na umagos ang luha ni Lyra. Bakit hindi mo sinabi sa simula pa lang? Mapait na umiti si Marco. Dahil sinumang masyadong maraming alam ay mamamatay. Biglang narinig ang mga yabag mula sa likurang pinto. Mabilis na lumingon si Lyra. Lumitaw si Kapitan Dave na may mukhang puno ng alikabok at mapupulang mata. Lyra, ibaba mo ang baril. Kailangan na nating umalis ngayon. Nagulat si Lyra. Buhay ka pa? Mabilis na tumango si Dave. Papunta na rito ang mga tauhan ng foundation. Gusto nila tayong ubusin. Dahan-dahang tumayo si Marco, tinitigan silang dalawa. Hindi na kailangang tumakas. Naipadala ko na ang lahat ng ebidensya kay Farid gamit ang isang backup server. Lalabas ang katotohanan sa publiko. Biglang umalingaw-ngaw ang mga putok ng baril mula sa labas. Nahulog ang alikabok mula sa kisam. Agad na hinila ni Dave si Lyra palabas, ngunit pinigilan sila ni Marco. Umalis na kayo, sigaw niya. Ito na ang katapusan ko. Siguraduhing malalaman ng mundo kung sino sila. Tinitigan siya ni Lyra sa huling pagkakataon bago siya kinaladkad ni Dave palabas. Ilang segundo pagkatapos, isang malaking pagsabog ang yumanig sa minahan, inilibing si Marco Sandoval kasama ang lahat ng kasalanang nagawa niya. Lumipas ang ilang linggo. Niyanig ang buong bansa ng isang malaking balita, na bunyag ang sindikato ng organ trafficking sa Mindanao na kinasasangkutan ng mga opisyal ng gobyerno at isang internasyonal na foundation. Nahuli ang mga malalaking pangalan, ngunit walang nakakaalam kung saan nagpunta sina Lyra at Dave pagkatapos ng gabing iyon. Isang video lang ang lumabas sa internet, isang recording mula mismo kay Lyra. Pagod ang kanyang mukha, ngunit matatag ang kanyang mga mata. Kung pinapanood nyo ito, ibig sabihin ay nagtagumpay ako. Huwag nating hayaang ilibing ng pera at kapangyarihan ang katotohanan. Ako si Lyra Mateo, isang buhay na saksi sa kasalanang dumungis sa sangkatauhan. Ang video ay binura 2 oras.